Magandang gabi, kaibigan. Sa bayan ng Gimbal, mayroong isang lugar na kinatatakutan ang mga taga-roon dahil punong-puno ito ng misteryo at katatakutan. Ang puno ng akasya sa tapat ng isang paaralan, pinaniniwalaang lokasyon ng isang misteryosong mansyon kung saan nakatira ang isang maganda ngunit nakatatakot na babaeng engkanto. Anong panganib ang dala ng babaeng ito sa buong lugar? Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang misteryosang mangingibig sa isa na namang gabi ng lagi. Ingatan yan. Mahal ang pagkakabili ko dyan. Samuel, ano ka ba? Tanga ka ba? Bakit mo dyan nilalagay yung vase? Gusto mo mabasag yan? Pasensya na. Pero, huwag mo naman sana ako sabihang tanga. Tumigil ka dyan. Wala akong panahon sa kadramahan mo, ha? Kayo dyan! Ano ba? Dahan-dahan naman! Baka magasgasan nyo yan, eh. Georgia, kalma lang. Mahal kasi pagkakabili ko sa mga yan, eh. Kaya dapat lang pagsabihan kong mga yan. Mahal. May isip naman sila, eh. Kaya hindi mo na kailangan pang pagsabihan. Alam nila ang ginagawa nila. Kaya mo nasasabi yan kasi hindi naman pera mo ang pinambili dyan. Siguro nga ikaw ang bumili nitong bahay. Yung mga gamit natin. Yung kotse. Lahat. Pero Georgia, huwag ka sanang maging mapagmataas. Sana naman, matuto kang maging mapagkumbaba. Pasensya na. Hindi kasi ako katulad mo. Nakatapos ng pag-aaral. At may magandang trabaho. Taxi driver lang. Ay, naku, Samuel. Tumigil ka nga sa kadramahan mo na yan. Sawang-sawa na ako, eh. Ngayon, kung gusto mo tumas yung tingin ko sa'yo, di maghanap ka ng trabaho na mas malaki ang kita. Hindi yung nagsisiksik ka dyan sa pagiging taxi driver. Bakit ganun si Georgia? Sa totoo lang, sobra na ako nasasaktan sa ginagawa niyo sa akin. Hindi ko naman siya magawang sakta ng pisikal kasi mahal ko siya. Diyos ko, ano bang dapat kong gawin? Kailan kaya magiging maayos ang pakikitungo ng asawa ko sa akin? Samuel? Anong ginagawa mo dyan sa kusina? Umiiyak ka? Hindi, wala ito. Sino yung kasama mo? Si Chedeng, bago nating kasambahay. Doon lang siya nakatira sa kanto, doon sa tabi ng Elsie Bakery. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Ate Chedeng. Naku, Ma'am Georgia. Gwapo pala ang asawa niyo. Delikado po siya dito. Delikado? Bakit naman delikadong asawa ko? Kasi po dito sa lugar natin, lahat ang gwapo at matitipunong lalaki nawawala ho sa sarili pagkalipas ng ilang araw na pagtira dito sa ating lugar. Bakit naman ho nagkakaganon, Ate Chedeng? Dahil po sa babaeng engkanto,
na nakatira ho sa Vanishing Mansion. Vanishing Mansion? Opo, Di ba yun yung estatwa malapit sa puno ng akasya doon sa tapat ng National High School? Ang alam ko parang gimmick lang yun ng bahay ng Gimbal para dumami yung turista. totoo po yung babaeng engkanto at yung Vanishing Mansion. Katunayan po yung bunso kong anak na si Mark. Nabiktima ho nun. Kaya kayo, Sir Samuel, sa itsura niyong yan. Naku, hindi malabong maakit sa inyo ang babaeng engkanto sa Vanishing Mansion. Huwag kang mag-alala, Ate Chedeng. Mag-iingat po ako sa babaeng engkanto na yan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Alas 6 na pala ng gabi. Kailangan kong maunahan si Georgie sa pag-uwi para hindi na ako makatikim ng pang-insulto mula sa kanya. Kailan kaya magbabago ang pagtrato sa akin ng asawa ko? Ay, nako. Samuel. Sandali. Bakit parang bigla ako nahilo? Teka, kailangan ko munang huminto sa pagmamaneho baka maaksidente ko. Kakaliwa ako rito sa isang kalye na to. Bakit umiikot ang paningin ko? Diyos ko, tulungan mo po ako. Samuel? Baka kailangan ko makalanghap ng sariwang hangin sa labas. Lalabas muna ako ng taxi ko. Dito pala ako huminto sa tapat ng National High School, ha? Teka, ngayon ko lang napansin ito. May puno pala ng akasya dito at saka puting estatwa ng babae. May karatula sa ilalim ng estatwa. White Lady Passenger. Teka, may mga nakapaskil ding karatula sa puno ng akasya. This tree is wow. Meron palang ganito rito. Naniniwala ka ba dyan? Hey! Sino ka? Pasensya ka na kung nagulat kita. Ako nga pala, si Maria. Bago ka lang dito. Oo. Ang totoo niyan, kalilipat lang namin ng asawa ko rito. Doon kami sa kabilang kalye. Ganun ba? Ano? Naniniwala ka ba sa karatula ng kalagay dyan? Ewan ko. Parang hindi ako naniniwala. Pero may mga narinig ako na marami raw mga lalaking nawawala sa sarili dito sa barangay natin. Sabi naman asawa ko na nagtatrabaho sa munisipyo, gimmick lang daw ni Mayor itong mansyon na to para dumagsa ang mga turista sa bayan natin. Maniwala ka. Totoo, ang White Lady sa mansyon. Taga saan ka nga pala? Taga rito din lang ako. Talaga? Kung gano'n, baka kakilala ka ng kasambayan namin si Ate Chedeng. Diyan lang siya, katabi ng bakery. Paano? Mauna na ako, ha? Kailangan ko na magpahinga, kasi nahihilo na ako, Sige, mag-iingat ka, Samuel. Kilala mo ako? Hindi ko pa nasasabi sa'yo pangalan ko. Samuel kasi ang pangalan ng taxi mo. Oo. Pag-aari ko kasi ang taxi na yan. Sige, Maria. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayong dalawa.
Ganda naman ito. Samuel, bumili ka ng tube ice. Hindi na malamig yung drinks eh. Pagkatapos bumili ka na rin ng palabok yung malaking bilao. Pang 20 packs. Para mabusog naman yung mga bisita. Sige. Akin na yung pera. Oh, bilisan mo ha. Hanggat konti pa lang yung bisita natin. Oo, bibilisan ko. Ay, kailangan ko magmadali. Baka dumating na yung mga bisita namin. Matutunaw na itong tube ice na dala ko. Samuel. Samuel. Sino yan? Sino kayong tumatawag sa akin? Wala namang tao sa paligid. Samuel. Samuel. Sino ba yan? Pwede ba hindi ka nakakatawa, ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Samuel. Samuel. Akala siguro nito, matatakot ako sa kanya. Georgia, mahal. Ano ba? Narito na ako. Saan ka ba galing? Ba't ngayon ka na? Alam mo namang mamaya na yung housewarming party natin eh. Pasensya na, na-traffic ako eh. Ito nga pala yung mga pinabili mo. Soft drinks, tube ice, tapos palabok sa bilao. Ay, naku. Ilipag mo na dyan sa mesa pagkatapos magpalit ka na ng damit. Oo, mahal. Okay na itong t-shirt na suot ko. Total, casual lang naman, di ba? Anong okay? Tingnan mo nga itsura mo, oh. Bakit? Mukha kang basahan. Magmumukha kang basahan sa mga kaibigan ko tsaka sa mga boss ko. Ayoko naman sabihin nila na ang asawa ko eh, taxi driver na yagit. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Samuel. Samuel. Georgia? Ikaw ba yan? Chedeng? Dita? Samuel. Samuel. Sino ba yan? Ano ba? Hindi ka na nakakatuwa, ha? Georgia? Ikaw ba yan? Georgia? Sir Samuel? Chedeng! Ginulat mo naman ako eh. Pasensya na po. Ako, Ano po ginagawa niyo din sa labas? Bakit hindi po kayo makihalubilo sa mga bisita natin? Na-out of place kasi ako sa mga kaibigan at kakilala ni Georgia. Sir, hindi po dapat kayong lumalabas ng nag-iisa. Lalo na't malapit na mag-alas 12 ng gabi. Baka po kasi mapagkatuwaan kayo ng mga taglugar. Ganitong oras kasi ho sila lumalabas. Taglugar? Opo, kung tawagin sa English ay mga natural spirit dwellers. Kasama po dito yung mga engkanto, duwende, kapre, at iba pa. Ma'am, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga multo, engkanto, kapre, duwende. Lahat yan. Ikaw talaga, Ate Cheding. Nananakot ka pa dyan. Yan na nga. Sabay na tayo bumalik sa bahay. Samuel. Samuel. Ate Cheding, narinig mo yan? Alin po? May tumatawag sa akin eh. Ha? Wala naman po ako narinig, sir. Oo, tayo na po. Mahal? Samuel, naman eh. Mahal. Matagal na tayong hindi Alam na. Ay, pagod ako ngayon. Susunod na lang pwede.
Pero kasi, Ano kasi, kung hindi ka makatiis dyan ako, pwede ba magsariling sikap ka? Tutulog na ako. Georgia, kailan mo kaya ako ituturing na asawa? Samuel, kung hindi kayang ibigay sa'yo ng asawa mo ang hilig ng iyong katawan, ako ang magbibigay nun sa'yo. Iyong katawan, akin ka na. Oh, Samuel, pati ka pa kumain dyan. Wala akong gana. Siguro na sobrahan ka sa pagsasariling sikap mo, no? Kaya ka ganyan. Ano yung pinagsasabi mo? Eh, paano nung nagising ako kanina? Wala kang damit, hubad ka. Tapos para kang ginahasa. Di ka na ba talaga makatiis? Kaya kung ano-anong pinagkaagawa mo sa sarili mo? O ano? Mamamasada ka ba ngayon? Hindi. Hindi, Georgia. Bakit kaya ang sama ng pakiramdam ko ngayon? At saka, bakit nga pala hubot-hubad ako kaninang umaga? Baka si Georgia. Kunwari pa siya. Samuel. Georgia? Ikaw ba yan? Imposibleng si Georgia yan. Kasi nasa trabaho na siya. Siguro si Ate Cheding o yung labendera naming si Lita. Samuel. Ate Cheding? Lita? Kayo ba yan? Samuel? Ha? Ikaw pala? Maria? Pasensya ka na kung nagulat kita. Oo nga eh. Bigla ka na lang kasing sumulpot. Teka, paano mo nalaman ang bahay ko? Nung unang beses tayong magkita, di ba sinabi mo sa akin na taga dito ka sa lugar na ito? Ayun, pagising ko kanina, nagdesisyon akong hanapin ka. Tiyempo naman, nasa labas ka at maliit lang ang bakod mo. Kaya natanaw kita. Ganun ba? Siya nga pala, may mga dala akong mga santol at bayabas. Ha? Galing sa bakuran ko. Oh, salamat. Masaya ako, nakilala kita. At napapansin ko na parang kinakabahan ka sa akin. Hindi naman sa kinakabahan ako, pero ngayong oras na ito tumataas yung balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit. Mabuti akong tao. Oo, alam ko namang mabuti kang tao. Ano kasi, ang ganda mo kasi, Maria. Ganun ba? Salamat. Ikaw rin naman, Samuel. Napakakisig mo. Oo. Ang swerte siguro ng asawa mo sa'yo. Ewan ko, pero
parang hindi ako mahal ng asawa ko. Paano mo naman nasabi yan? Noong una, naramdaman ko naman sa kanya na mahal niya ako. Pero paglipas ng panahon, nagbago ang asawa ko. Nasilaw sa pera at karir. Ayun, palagi niya ako nilalait at pinapahiya. Gustuin ko mang magalit sa kanya, di ko magawa dahil mahal ko. At umaasa pa rin ako na magbabago siya ng pakikitungo sa akin. Alam mo, Samuel, kukunti na lang ang lalaki ang katulad mo na martir sa pag-ibig. Ikaw, may asawa ka na ba o dalaga ka pa? Mag-isa lang ako sa buhay. Naghahanap ako ng pagmamahal. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makita. Huwag kang mag-alala. Mahanap mo rin ang lalaking nakatakda para sa'yo. Ikaw yun, Samuel. Ha? May sinasabi ka? Simula ba sa araw na ito, pwede na kitang gawing kaibigan? Oo naman. Magkaibigan na tayong dalawa, Maria. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Lakas ng ulan. Tapos, baha pa sa mga dinaanan ko. Sigurado, naunahan na akong umuwi ni Georgia. At katakot-takot ang butaktak na naman ang aabuti ko sa kanya. Malapit na ako. Samuel. Narinig ko na naman yung boses. Ano pa ito? Napapaliw na pa ako. Hindi kaya meron akong schizophrenia? Tulad ng sakit ng kapatid ko, si Vincent. Samuel. Sandali. Biglang tumigil ang ulan. Hindi ko masyadong makita ang daan kasi mausok naman lapas. Teka, parang may natatanaw akong malaking bahay o mansyon. Teka, maihinto ko nga muna itong sasakyan ko. Ayan, nakahinto na ako. Nasaan lugar pa ako? Oh, nawala yung mga bahay. Kasama yung bakery. Nawala din yung National High School. Tama. Nasa tapat ako ng isang mansyon ngayon. Sandali. Hindi kaya ito yung sinasabi nilang vanishing mansion? Ligtas kayang lumabas sa taxi ko. Medyo madilim ang paligid pero ang mansyon, naiilawan ng bilog na buwan. Mukhang wala namang panganib na nakaambas sa paligid. Ang laki ng mansyon. Luma, pero mailaw sa loob. Mukhang may tao. Puntahan ko kaya? Narito na ako sa tapat ng pinto ng mansyon. Ang laki. Nakakatakot yung mga nakaukit na parang ulo ng mga halimaw.
ako. Kusang bumukas ang pinto. Papasok kaya ako sa loob? Maliwanag ang loob ng buong mansyon. Natatanaw ko rito na magaganda yung mga muebles. Siguradong mayaman ang may-ari nito. Makapasok nga sa loob. Tao po? May tao ba rito? Kusa kasing bumukas yung pinto. Kaya pumasok na ako. Adyo! Biglang nagsara ang pinto ko. Diyos ko! Biglang nagsara ang pinto na mansyon! May tao yatang parating. Tao po! Pasensya na kung pumasok agad ako ng mansyon. Diyos ko po! Pinakita ko nakaitim na parang aninong nakatayo sa itaas ng hagdan. Ano gagawin ko? Anong ginagawa mo sa mansyon ng mahal na Reyna? Diyos ko! Kailangan ko makalabas dito. Ayaw mabuksan ang pinto. Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Ang lakas ng loob mong pumasok ng mansyon ng kapalan. Kita, iaalay sa aming Reyna. Wag! Wag kang lalapit sa akin! Wag! 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 Sir! Buksan niyo ang pinto ng taxi niyo! Sir! Samuel! Sir! Panaginip na pala lahat. Pero anong klaseng nilalang yung nakita ko sa panaginip ko? Nakakakilapot. Sir! Buksan niyo ang pinto ng taxi niyo, sir! Ay, sandali! Sir! Ate Chedeng, sandali lang! Sir Samuel, ako salamat to, nahanap na namin kayo. Alam niyo ba 3 araw na namin kayong hinahanap sa buong barangay? Ano sabi mo? 3 araw? Opo, sir. Sobra pong nag-alala ang inyong asawa. At dumulog na po siya sa barangay namin at pulisya. Ganun ba? Opo. Teka, anong lugar ba ito? Bakit parang nasa gubat na tayo? Ang alam ko, lumiko lang ako doon sa isang kalye. Bakit? Nandito po kayo, sir, sa tabing kalsada eh. Malapit po dito sa may mansyon. Ha? Ang layo pala nang narating ng taxi ko. Sir, kailangan niyo na po umuwi. Hinihintay na po kayo ni Ma'am Georgia sa bahay niyo. Sige, Ate Chedeng. Uwi na ako sa bahay namin. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano ka ba naman, Samuel? Alalang-alala na ako sa'yo. Ano ba pinagagagawa mo? Saan ka ba galing? Hindi ko alam kung bakit napadpad ako roon. Ang natatandaan ko, malakas ang ulan noon. Paliko ako sa isang kalye nang bigla akong makarinig ng boses na tinatawag ang pangalan ko. Tapos, nagulat na lamang ako nang nasa tapat na ako ng isang mansyon. Tapos Ano? Palagay mo, maniniwala ako dyan sa mga pinagsasasabi mo? Georgia, nagsasabi ako ng totoo. Ang natatandaan ko, pumasok ako sa loob ng mansyon. Tapos, may isang itim na aninong lumapit sa akin. Nagsisigaw ako. Tapos yun nga, nagising na lang ako sa loob ng taxi ko. Kaya laking gulat ko na napadpad ako roon. Sir Samuel, napadpad ho kayo doon sa mansyon. Ha?
Anong mansyon? Nakapasok ko kayo doon sa mansyon. Tapos yung nakita niyong itim na anino, isa ho yung taglugar. Seryoso, Cheding? Ay, kakampihan mo pa tong sinungaling na ito? Hindi ako nagsisinungaling, Georgia. Ganyan din ho yung nangyari sa anak kong si Mark na inasawa ng babaeng engkanto ng mansyon. Palagi ho namin siya natatagpo ang wala sa sarili. Kung nakapasok kayo sa loob ng mansyon, sigurado po ako, nasa panganib na ang buhay niyo. Hal, di ka na, tulog Doon na tayo. ka sa sala matutulog. Oh, bakit mo naman ako patutulogin sa sala? Hindi ka tatabi sa akin hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Mansyon, babaeng engkanto, taglugar. Di ako naniniwala. Bakit ba ayaw mo kong paniwalaan? Georgia, alam mong ni minsan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Imposible kasi yung mga sinasabi mo. Ano gusto mong palabasin ngayon? Ay, baka naman meron ka ng kabit na hindi ko alam. Tapos sa kanya ka nagstay ng 3 araw. Wala akong kabit. Alam mong hindi ko magagawang magtaksil sa'yo. Come on. Sa itsura mong yan, nagwapo, walang magkakagusto sa yung ibang babae. Ni minsan hindi ako tumingin sa ibang babae. Alam mo yan. At kahit na ilang beses mong lait-laitin na turing na basahan ako kaysa asawa, mahal pa rin kita. Basta. Buo ng desisyon ko. Doon ka matutulog sa sala. Isasama kita para maging maligaya ka na. Panaginip lang pala ang lahat. Sandali. Ano nangyari? Bakit wala akong saplot? Sino? Hindi naman si Georgia. Siguradong tulog na asawa ko. Somewhere. Maria! At ano ginagawa mo rito sa bahay namin? Huwag ka maingay. Baka magising ang asawa mo. Maria! Maria! Hindi ka mahal ng asawa mo. Kaya nandito ako para mahalin at baligayin. Sino ka bang talaga? Anong klase kang nilalang? Ako si Maria. Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Anak, pasensya ka na sana kung hindi kita masyado naaasikaso. Dahil marami akong trabaho sa bahay ng amo ko. Pero inaalagaan ka naman na maayos ng mga pinsan mong sina Chon at Evelyn, di ba? Ma! Oh, anak, bakit? May problema ka ba? Ma, nararamdaman ko nagbabalik uli si Maria. Si Maria? Si Ang Maria. babaeng engkanto ng mansyon? Opo, Ma. At meron na naman siyang bagong lalaking asawahin. Nasa panganib ang buhay na lalaking yun, Ma. Matutulad siya sa akin kapag tuluyan siyang nahulog sa patibong ng engkantong yun. Manuel, ano bang ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka na sa loob. Malalim na ang gabi.
Mamaya ng konti, Georgia. Papahangin muna ako rito. Ano ka na matulog? Susunod na lang ako. Ay, naku. Bahala ka lang sa buhay mo. Minsan, parang gusto ko nang sumuko sa ugali ni Georgia. Samuel. Maria, ano ginagawa mo rito? Nandito para samahan ka. Para paligayahin ka. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nagsisiping tayo sa loob ng bahay ko noong isang gabi. Alam kong naligayahan ka sa ginawa ko. Anong klase ka bang nilalang? Isa ka bang engkanto? Taglugar? Isa akong nilalang na lubos na nagmamahal sa'yo. Sa tingin ko, hindi na mahalaga kung anong klase akong taglugar. Pero dalawa lang ang masasabi ko sa'yo. Mahal kita. At hindi ka mapapahamak sa akin. Oh, Maria, huwag mong hawakan ang maselang bahagi ng katawan ko. Gusto kong paligayahin ulit kita ngayong gabi. Sige, Maria. Paligayahin mo. Sige. Chedeng, sandali. Po? Meron ka bang napapansin kakaiba kay Samuel? Ay, opo, ma'am. Napapansin ko po palagi matamlay si Sir. Tsaka madalas po wala po siya sa kanyang sarili. Tapos, ma'am, kahapon po nung nagising ako, 3:00 na madaling araw po yun. Oh. Nakita ko po si Sir sa labas. Wala pong saplot. Ano? Opo, tapos nagsasalita po ng walang kausap. Talaga? Ma'am Georgia, hindi po kaya nahuhulog na si Sir sa patibong ng babaeng engkanto? Oh, Chedeng naman. Naniniwala ka pa ba dyan? Diyos ko, nasa modern age na tayo. Wala nang naniniwala sa mga engkanto, laman lupa, o kung ano-ano pa dyan. Kasi naman, ma'am, kada taon, merong isang lalaki na mamatay sa lugar na ito. Ang sabi po, kinukuha raw ng engkanto yung mga kaluluwa. Yung anak ko pong si Mark na inasawa po ng engkanto, nakaligtas. Pero ang buhay ng asawa ko naman po ang naging kapalit. Ma'am, wala pang namumuwis ngayong taon. Natatakot lang po ako. Baka Ay, naku. si Sir... Tigilan mo na ako, Chedeng, ha? Hindi totoo yan. Walang engkanto. Period. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bago tayo kumain, Samuel, sandali. May mga itatanong lang ako sa'yo. Mag-usap muna tayong dalawa. Bakit? May problema ka ba? Kung may problema ka sa relasyon natin, sabihin mo. Wala. Natatakot na kasi sa'yo sina Chedeng at Tita. Kasi iniisip nila na engkanto ka. Ako iniisip ko na babaliw ka na. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Galit ka ba sa akin? Sabihin mo. Wala. Ay, ano ka ba? Nakakainis ka na eh. Kumain ka lang nga. Wala akong ganang kumain. Hoy! Bumalik ka dito! Samuel!
Samuel. Samuel. Maria? Maria, nasaan ka na? Huwag ka na magtago sa akin. Samuel. Bakit mo ako dinala dito? Saan ba tayo pupunta? Dadalhin kita sa lugar kung saan ako nakatira. Samuel? Samuel? Nasaan ka? Samuel! Saan kaya nagpuntang isang yun? Samuel! Maria, saan mo ba ako dadalhin? Malapit na tayo. Huwag ka nang mainip. Mahamog naman dito sa lugar na dinadaanan natin eh. Nandito na tayo, mahal ko. Teka, ito yung mansyon. Ibig sabihin, ikaw yung babaeng engkanto na nakatira dito? Oo, Samuel. Pero nung minsan napadpad ako rito, isang itim na aninong sumalubong sa akin. Wala yun. Isa lang yun sa mga tagapagsilbi ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka niya sasaktan. Maria, Huwag ka matakot. Isa akong mabuting nilalang. talaga ba? Pinagdududahan mo pa ako. Hindi naman sa ganon. Halika, pumasok na lang tayo sa loob. Ililibot kita sa aking mansyon. Dito ako nakatira, Samuel. Pagpasensyahan mo na kung luma at madilim ang bahay. Hindi, ayos lang. Pero nung unang punta ko rito, sobrang liwanag naman yung bahay. Basta huwag kang matakot. Nandito naman ako. Nasaan yung mga tagapagsilbi mo? Wala na sila. Pinaalis ko na. Ako na lang ang mag-isa dito ngayon. Ganun ba? Mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Hanggang ngayon? Oo, Maria. Pero inaapi ka lang ng asawa mo. Nilalait. Tingin niya sa'yo, inutil. Samuel, sarili lang niya ang mahal niya. Hindi ka mahalaga sa kanya. Ako, mahal kita. Ako magpupuno ng lahat ng pagkukulang sa'yo ni Georgia. Samuel. Napakatanga ni Georgia. Dahil binabaliwala niya ang isang makisig na lalaking katulad mo. Maria. Basta, ipaubaya mo lang sa akin ang katawan at kaluluwa mo. Sinisiguro ko sa'yo. Naliligaya ka sa piling ko. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Maria? Magandang umaga, mahal ko. Ano? Masarap ba ang tulog mo? Siyempre. Kasama kitang matulog eh. Salamat kasi minamahal at pinahalagahan mo ako. Gusto mo bang habang buhay na tayong magsama? Oo. Kaso,
Paano ng asawa ko? Iwanan mo siya. Hindi ka naman niya mahal, hindi ba? Bago ako sumama sa iyo, gusto ko munang magpaalam kay Georgia. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya ng maayos. Sige, Samuel. Pinapayagan kita. Magpaalam ka na sa asawa mo. Samuel! 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 Georgia, Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka pumunta? doon lang sa gubat. Isang linggo kang nawala tapos doon ka lang pumunta sa gubat? Sa linggo. Oo. Isang gabi lang ako nawala. Isang linggo kang nawala. Kung saan kita hinanap. Pinahanap nga rin kita sa mga pulis eh. Oh, Samuel, ilang gabi na ako hindi nakakatulog sa pag-aalala sa'yo. Ganun ba? Alam kong malaking kasalanan at pagkukulang ko. I'm sorry. I'm sorry. Mahal na mahal kita. Kaya please, mangako ka sa akin. Hindi mo ako iiwan. Hindi ko kasi kakayanin mawala ka. Please, Samuel. Please. Samuel? Samuel? Maria, bakit nandito ka sa banyo? Naalala kasi kita palagi. Samuel, nandito ako para sunduin ka ulit. May pupuntahan tayo. Oh, pero nakahubad pa ako. Pwede na yan. Maria, huwag ka, Joy. Sumama ka na sa akin. Dadalhin ulit kita sa aking paraiso. Samuel? Tapos ka na ba dyan? Dali, naihina ako eh. Mahal, ano ba? Naririnig mo ba ako? Ano ba ito? Tingnan ko makabukas ang pinto. Oh, bukas nga. Samuel! Ang asawa ko! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Jenny! Tulong! Tulong! Apo ito eh. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Mrs. Isis, ang asawa niyo ay naengkanto to. Ano? Sigurado kayo? Alam kong hindi kayo naniniwala sa engkanto. Pero ako na nagsasabi sa inyo. Totoo sila. O sige, oo. Sabihin na natin totoo sila. Pero anong gagawin nila sa asawa ko? Ang mga engkanto ay maaaring umibig sa mortal. Pero hindi dapat suklian nyo ng asawa mo ng pagmamahal. Dahil ito'y nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Dadalhin ng engkantada ang kaluluwa ng asawa mo sa kanyang mundo. Ay, Diyos ko. Ano pong pwede natin gawin para hindi makuha ng engkanto ang asawa ko? Samuel, ituring mo ng iyo ang bahay ko. Ilang minuto na lang, tuluyan na tayong magsasama. Mahal mo ba talaga ako, Maria? Ilang beses ko nang pinaramdam sa'yo na mahal kita.
Kulang pa ba yun? Hindi sa ganoon. Alam mo ba, ganyan din ang sinabi sa akin ni Georgia. Kaya binuhos ko sa kanya ang lahat. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa kanya. Pero sa huli, pinabayaan lang niya ako. Sinaktan. Sana, kapag minahal kita, Maria, hindi ka rin katulad ng asawa ko. Iba ako kay Georgia, Samuel. Mahalaga ka sa akin. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng asawa mo. Mamahalin kita. Paglilingkuran kita. Sumama ka lang sa akin at gagawin kong maligaya ang buhay mo. Ano? Samuel? Sige, Maria. Sasama na ako sa'yo. Apo Intoy, Ding. ito na po yung mga asin na kakailangan ninyo. Teka, Apo, para sa ano ba yan? Ang asin-sin ang makakatalo sa engkantada na kumuha kay Samuel. Apo Intoy, kung ganon, ano na pong susunod nating gagawin? Maria, bakit? May problema pa? May gustong humadlang sa pagmamahalan natin. Ha? Kailangan ko silang pigilan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Georgia. Ding. Ikutan natin si Samuel habang magkahawak-wak kamay natin. Tandaan nyo, huwag kayong bibitaw. Simulan na natin. Huwag kayong bibitaw. Ano po nangyayari? Huwag kayong matakot. Kamay lang tayo, yo. Kamay daw. Maria, huwag ka na magalit. Hindi. Ilalayo pa nila sa akin, Samuel. Hindi ako papayag. Ano ba dapat kong gawin? Para hindi nila ako mailayo sa'yo. Eto, Samuel. Kainin mo. Itim na kanin? Itim na kanin. At ito mga itim na prutas. Tumikim ka lang kahit isa sa mga yan. Ha? Hindi ka na nila makukuha sa akin kahit kailan. Diyos ko! Ano po nangyayari, ma'am? Natatakot na po ako! Hindi, huwag ka matakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung sino ka mang mga engkantada ka, balik mo sa amin si Samuel. Ibalik mo ang kaluluwa sa katawan niya. Hindi! Hindi ko ibabalik sa inyo si Samuel. Pero hindi siya sa'yo, Yoyo. Wala kang karapatang kunin si Samuel sa taong mahal niya.
Mahal? Ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi! Ako ang tunay na nagmamahal sa asawa ko. Ikaw, isa ka lang engkanto! Georgia, minahal mo ang asawa mo? Sinungaling ka! Hindi mo siya minahal kahit kailan. Inapi at binaliwala mo lang siya. Sinaktan mo lang siya, Georgia! Sino ka para husgahan ang pagmamahal ko sa asawa ko? Wala kang alam! Siguro nga nagkulang ako sa kanya, pero pinagsisisihan ko na yon. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Ikamamatay ko kapag nawala sa akin si Samuel. Hindi ako naniniwala sa'yo! Makasarili ka, Georgia. Sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. Nakaangat ka lang ng konti. Pinagmalakihan mo na ang asawa mo. Georgia, para sa'yo, walang silbi si Samuel sa'yo. Kamali ka! Nakikiusap na ako. Ibalik mo ng asawa ko. Kung gusto mo, ako na lang kunin mo. Ako na lang alipinin mo. Hayaan mo lang mabuhay ulit sa mundo namin si Samuel. Ano ba ang hinihintay mo, Samuel? Bakit hindi ka pa sumubo ng kaning itim? Maria, hindi ko kaya. Pero bakit? Akala ko ba ayaw mo na kay Georgia? Akala ko ba mahal mo ko? Oo, mahal kita, Maria. Pero mahal ko rin ang asawa ko. Alam kong nasasaktan din siya ngayon. Ayoko siyang makitang ganun. Nasasaktan ako. Gusto mo bumalik sa asawa mo? Tama ba ako? Oo. Hindi. Hindi. Hindi ako papayag. Kung talagang mahal mo ko, pagbibigyan mo ang kagustuhan ko. Alam ko, Maria, masakit sa'yo na piliin kong asawa ko kaysa sa'yo. Pero hindi pa panahon para magsama tayo. May tamang panahon para sa atin. Kailan, Samuel? Kailan pa ang sinasabi mong tamang panahon? Hayaan mong makasama ko si Georgia hanggat nabubuhay ang katawang lupa ko. Pero oras na dumating ang araw na kailangan ng magpahinga ang katawang lupa ko, saka ako sasama sa iyo. Apo Intoy, ano pong gagawin niyo sa asin? Isusubo ko na ito sa asawa mo para matapos na ito. Sige, Samuel. Pumapayag ako. Salamat, Maria. Maria! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Georgia, Samuel! Ay, salamat sa Diyos at buhay ka! Georgia. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Pinagsisisihan ko na yun. Pinapangako ko kahit kailan mamahalin at pahahalagaan na kita kayo. Please, huwag mo akong iiwan. Pinapatawad na kita. Pinapangako ko rin sa'yo. Hindi kita iiwan.
Good morning, mahal ko. Mm. O, halika na sa kusina. Pinaganda kita ng almusal mo. Salamat, Georgia. Hinanda ko lahat yan para sa'yo. Oh, dami nito. Hindi ko kayang ubusin ito. Kaya mo yung ubusin, mahal. Alam mo, sa totoo lang, naninibago ako sa ikinikilos mo ngayon. Dati-rati, hindi mo ako pinapansin. Pero ngayon, ang sweet mo na. Patawanin mo ko. Kung hindi ako naging mabuting asawa sa'yo, kung tinrato kitang nang hindi maganda, pinagsisisihan ko ng lahat yun. Georgia. Nung naengkanto ka, na-realize ko ang kahalagaan mo sa aking buhay. Ayoko mawala ka sa akin dahil mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Georgia. Kaya please, Samuel, patawanin mo na ako. Huwag ka na malungkot. Pinapatawad na kita. At saka hindi ko magagawang iwan ka. Kasi mahal kita. Pangako, magiging mabuting asawa na ako sa'yo simula ngayon. At kahit na sinong engkantong magtangkang kumuha sa'yo, hindi ko sila aatrasan. Ipaglalaban kita!